Araw sa inyong lahat at sa ating lahat at sa mga kapwa kong mga OFW at mga nagbabalak ng mga ibang bansa. Bali ngayong araw tatalakayin lang natin itong apat na pangunahing requirements sa direct hire employment. Direct hire meaning to say, yung mismong direct tayo dun sa ating employer, hindi na tayo dadaan sa agency. No? Even sa mga agency also, itong tatlong ito, napaka-importante din ito at ito rin yung kanilang hinahanap. So dahil pag-uusapan natin ngayong araw is direct hire, so focus lang tayo sa direct hire employment. No? Unang-una sa requirements is itong ating valid passport. Valid passport, bakit nga ba tinawag na valid passport? Kasi nga, yung ating passport dapat hindi expired. No? Hindi pwede yung magdadala tayo ng passport natin yung passport pala natin is pa-expired na o expired na, hindi rin pwede yon. Hindi yon tatanggapin. So ayan, karaniwan hindi bababa ng 6 na buwan. Kasi nga yung malimit yung sa ating employment, malimit lalo pagka sa ibang bansa, yung kontrata natin is 1 year pataas. Although meron naman talagang provision na 3 months, o yung iba nga kahit 1 month lang yung iba, nakadepende yon sa inyong kontrata o nakadepende yon sa inyong employer. Kaya sinabi nila dito na hindi bababa ng 6 na buwan. Kasi kung yung contract mo is 1 year, yung passport mo is 6 na buwan lang, ay hindi ka naaabot. Magkakaroon ka ng problema doon sa ibang bansa sa pupuntahan mo. Buti sana kung alam mo na yung pasikot-sikot doon na pwede, at merong Philippines Embassy doon sa bansang yon. Pwede ka makapag-renew ng passport mo. Diba? So, para safe, i-check nyo muna yung validity ng inyong passport kung valid ba siya o hindi. Next natin is itong sign employment contract job offer. Ayan. Importante din yan kasi nga yung ating kontrata dapat is verified sa kung anong bansa ka mag-a-apply, sa anong bansa ka magtatrabaho. Kailangan yon na i-verified ng ating taga-gobyerno, no? Yung sa Philippines Embassy natin, kung saang bansa man tayo, i-verified nila yung ating kontrata para sa safety natin, no? At siyempre para makaiwas din tayo sa mga illegal recruiter, lalo yan direct hire, no? Ano yung ina-applyan mo, gaya yan, kung mag-apply ka ng factory worker dyan, o quality assurance, o kung ano-ano pang a-applyan mo dyan, no? Dapat malinaw na nakalagay doon sa kontrata. At syempre, importante sa lahat, yung sahod. Kung ano yung sinabi doon sa iyo sa interview, during interview, dapat yung sa kontrata mo, ganun din. Mamaya, yung during interview, sinabi sa'yo, ganitong sahod, tapos yung sa kontrata mo, iba ilalagay. Buti sana kung mas mataas, di ba? Mas okay yon. Ang mahirap, kung ilalagay nila sa kontrata, mas mababa dun sa pinag-usapan nyo during interview. So, dapat binabasa rin yun at binabalidate, no? So, yan, sa benepisyo, no? Pinaka-importante dyan, gaya niyan, pupunta ka sa ibang bansa, yung ticket ba, sagot nila. Yung medical mo ba, sagot nila. Yung visa mo ba, sagot nila. Yung accommodation ba doon, sagot nila. Yan, yung mga dapat unang-unang tinatanong. Bago ka lumabas ng bansa, cleared ka lahat. Diba? Ayan. So, again, yung kontrata, dapat may permanent employer at dapat naka-verified yan sa ating Philippines Embassy kahit saang bansa mo tayo magtatrabaho. Okay? So, ito siya. Share ko lang sa inyo. Ayun yung nakikita nyo. Yan, meron nakalagay. Certificate of Acknowledgement. Ito, Phnom Penh. So, dito yan sa Cambodia. No? So, yan, employment contract. Yan, at meron silang seal. No? Ito, scan copy lang. Pero yung original, nasa akin na rin naman na scan copy lang to. So, yan. Kasi kailangan nyo pa rin yung original bago kayo pumunta ng POEA. Kasi yun yung kahanapin nila doon. Oh. Yan, merong perma. At
Siyempre ito, ayan, yung kanilang mga requirements pa diyan, oh, yan, mga X na yan. Si employer na yung magpapasa ng lahat ng yan, no? Ito lang yung kailangan natin. Yan, naka-verified. Okay? Valid work permit. Yan. Work permit tsaka visa, no? Aprobado ng bansang pagtatrabahuan. Yan. For legality, dapat meron tayong valid visa tsaka working permit. Etong working permit, minsan delay na yan binibigay, lalo na kapag pumunta tayo sa ibang bansa, no? Delay na yan binibigay. Merong ibang bansa, gaya dito sa akin, delay na binigay kasi kailangan pa ng personal appearance ko doon para i-process itong working permit. Ngayon, kung wala kayong working permit pa, hihingi na lang kayo ng letter, no? Na katunayan na ipaprocess nila itong working permit nyo once na dumating kayo sa bansa nila. Okay? Kaya ito sa akin, no? Mayroon akong letter. Yan. Ito, na Khmer language siya, hindi mo talaga siya mababasa. So, since na-advance naman tayo ngayon, no, marami ng translator, pwede mo siyang translate online o gamitan mo ng Google Translate, yung camera. Yan, maiintindihan mo na yan, yung lingwahe na yan. So, nakapaloob lang yan dito na nagpapatunay na pagdating ko nga dito sa ibang bansa, sila na magpa-process ng aking working permit. At syempre, kailangan din kasi ng personal appearance, no? At least, meron kang maipakita na ito kapag pumunta ka ng PUAA. Next natin, itong panghuli, yan, yung ating resume, no? Resume, alam naman natin yan. Yung parang pinakatalambuhay ng ano natin, ng buhay natin, dalambuhay, no? Yan, no? Lalaman ng mga personal na impormasyon, no? Yan, edukasyon natin, karanasan sa trabaho, kasanayan, kwalifikasyon, no? Ito, importante yan, yung qualified ka ba dyan sa papasukan mo trabaho, no? Yan. At angkop ba yan sa posisyon na ina-applyan mo? Gaya niyan, ka-apply ka sa factory, kung kuwari, gaya ko, QA. So, yung aking mga previous experience dyan, yan, quality assurance, yan. So, mas tutugma siya doon, no? And then, pangit naman siguro yon yung tipong ka-apply ka sa factory, no? Tapos yung mga previous experience mo sa mga fast foods, no? Pwede naman siya, pero kumbaga kung meron kang previous job, yung mga experience mo dati na sa factory din, nagtatrabaho, mas okay yon. Kasi ano siya eh, kumbaga naaangkop siya dun sa a-applyan mo. Kaya nung sa akin, marami akong naging trabaho din, iba-iba din, hindi siya sa quality, kaya hindi ko na siya isinama dun sa CV ko. Yun, eto, yan. Ito kasi sa akin, puro more on quality talaga. Yan yung CV ko. Napakasimple lang yan. O, yan. Ito, quality inspector, quality assurance. So, makikita niya, puro quality yan. Kasi nga, sa ano talaga, ah, quality tawag ng field talaga yung aking pinapasukan. No? So, yan, quality assurance. Ito, naisama ko ng line technician, quality assurance. So, ito lang yung naisama kong isa. Pero itong sa line technician, so more on pa rin siya, sakop pa rin siya kasi kailangan mo pa rin mag-ayos dyan eh. So, yan. Ah, yun nga, yun yung aking lang ma-share sa inyo, itong apat na to. Bale, dadalhin nyo itong apat na to kapag pumunta kayo ng POAA. Meron doon direct hard na ano na window. Dito niyan, ito yung tatlong to ipapasa nyo, no? Ito ano lang to, reserve lang tong resume just in case lang hanapin nila. Pero itong tatlong to, yan talaga pinaka-importante. Once na maibigay nyo na yung tatlong yan, bibigyan kayo ng papel nung mga next na hanapin nyo pang requirements o kukunin yung requirements. Mostly doon online yun na siyang kukunin. So yon yung next requirements, yun yung itatakal natin sa sunod natin na video.